Christ is the head of the church. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. Colossians 1:18. Ang mensahe ni Pablo mula sa Colosas 1, talata 18, ay nagtuturo sa atin ng napakahalagang katotohanan tungkol sa kadakilaan ni Kristo. Sa ating paglalakbay bilang kanyang mga tagasunod, importanteng maunawaan natin ang kanyang halaga sa ating buhay at sa simbahan bilang lupon ng mga mananampalataya niya. Ang talatang ito'y nagpapaalala sa atin na si Kristo ang ulo ng katawan, ang simbahan at ang unang isinilang mula sa mga patay. Binibigyan din ito ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan na dapat nating ipahayag sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bilang pinuno ng simbahan, iisa tayong nasasakop ng kanyang paghahari bilang iisang katawan ng kanyang mga tagasunod. Siya ang nagbibigay ng direksyon at layunin sa ating mga gawain. Kapag siya ang ating sentro, ang bawat bahagi ng ating buhay mula sa ating pamilya hanggang sa ating trabaho ay nagiging makabuluhan. Ang pagkakaisa natin sa Kanya ay nagsisilbing lakas natin bilang komunidad. At sa Kanya, nagkakaroon tayo ng saysay ang ating misyon. Ang Kanyang pagkabuhay na muli ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Tinalo niya't winakasan ang kamatayan. Ano pa nga ba ang hindi natin mapagtatagumpayan sa pamamagitan niya't kasama siya? Kaya naman, higit sa lahat, siya ang dapat laging pinakamahalaga sa atin. Sa anumang bagay, kapag siya ang una, nagiging tiyak ang ating mga hakbang, gabay at garantiya sa ang kanyang mga biyaya at pagmamahal. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa bawat araw, ipasakop natin ang ating mga buhay sa Panginoon bilang ating pinuno. Sa Kanya, mayroon tayong pag-asa, lakas at layunin. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan at pagmamahal at ipahayag ang Kanyang kadakilaan sa lahat ng ating ginagawa. Sa bawat aspeto ng ating buhay, si Kristo ang dapat na maging sentro. Sa Kanya, tayo ay tiyak na magtatagumpay at ang ating buhay ay na magiging isang makapangyarihang katotohanan ng Kanyang pagmamahal sa mundo.